Good morning, sir. How may I help you? Nakangiti at masiglang bati ni Alice sa isang walk-in customer ng Cruise Wheels. Isa itong car company kung saan siya nagtatrabaho bilang car salesperson. I am looking for a car suitable for my age, miss. A car which I feel more secure while driving. Our family loves to travel, so I need that kind of car. Sagot ng hindi katandaan na lalaki. Sa tingin ni Alice ay nasa late 50s ang edad ng lalaking banyaga. Matikas ang pangangatawan nito at halatang alaga sa ehersisyo. Mukhang kararating lang nito sa bansa dahil may hawak pa itong coat na pang-winter. Oh great! This is what you were looking for, sir. A fresh and good-looking car. Do you want to check this model, sir? Turo ni Alice sa bagong modelo ng sasakyan na meron ng Cruise Wheels. Iyon ang pinakamahal na sasakyan ng kumpanya nila. Kararating lang niyon mula sa supplier ng Cruise Wheels sa Chicago. Sure, please lead the way. Maginoong sabi ng matanda. No sir, we'll go together, side by side. Nakangiting biro ni Alice dito. Natawa rin ng matanda. Halata rito na nasisiyahan sa pakikipag-usap kay Alice. Magaan kausap si Alice na parang matagal na niyang kilala ang mga customer niya. Nagustuhan naman ng mga customer ang katangian niya ngayon dahil komportable ang mga ito sa dalaga. Tell me more about this car, miss. Muling hiling ng Ginoo kay Alice. Alright sir, aside from the advanced technology, this car also has features that we call driver assistance features. First, a 360-degree view camera setup gives you a complete view around your car. Second, night vision assists in detecting an object in the car's path that may not be visible to your eyes and sends you a warning alert on the screen. Then, we have automatic emergency braking, forward collision warning, blind spot warning, and monitoring. Nagpatuloy si Alice sa pagpapaliwanag ng kagandahan ng sasakyan. Namamangha namang nakikinig ang Ginoo kay Alice habang nagsasalita ang dalaga. Hindi maikakaila ang galing ni Alice pagdating sa trabaho. Hindi lang galing sa pagsasalita ang asset ni Alice. Asset din ng dalaga ang magandang katawan at muka. Humahakab ang makurban niyang katawan sa pencil skirt na uniforme ng opisina. Tube top na napapatungan ng blazer ang kapares ng skirt at isang 3 inches palms point shoes ang suot niya sa mga paa. You'll be more secured using this car, sir. Muling sabi ni Alice nang matapos ito sa pagpapaliwanag. Good. That's what I am looking for. I'll get this car, miss. Thank you, sir. Please have a seat first while I'm preparing your documents. Hindi maitago ang saya ni Alice na makapag-close deal ang customer sa kanya. Hindi na sayang ang laway niya sa pagpapaliwanag para lang maimpress ito at bilhin ang sasakyan. Minsan, naranasan niya rin na hindi bumibili ang customer matapos ang mahaba niyang paliwanag. Hindi naman maiiwasan niyon sapagkat trabaho pa rin niyang i-assist ang mga customer kahit ano pa ang desisyon ng mga ito sa huli. How to be you po, Alice? Grabe ha, ikaw na talaga. 3 luxury cars ang naibenta mo this month? Hindi na ako magtataka kung ikaw na naman ang magiging employee of the month. Saad ni Junya, kaibigan niya at kapwa car salesperson ni Alice. Baka alam ni God na malaki ang pangangailangan ko, Junya. Tinutulungan niya lang ako para gumaan ang mga pasanin ko sa buhay. Nakangiti niyang sabi habang inaayos sa mga dokumento ng bago niyang customer. Bakit ayaw mo pa kasing mag-asawa, Alice? Para sana may katuwang ka na sa buhay. Hindi sagot ang pag-aasawa para gumaan ang buhay ko. Pagsisikap ang kailangan ko para umangat sa buhay. Maiwan na nga muna kita, naghihintay ng customer ko. Paalam ni Alice sa kaibigan. Sige, mamaya na lang tayo magtsikahan pag out natin. Ilang oras na lang naman at tapos ng office hours natin. Naging maayos at mabilis ang naging takbo ng document processing ni Alice at customer niyang si Mr. Damian Flores. Kaagad binayaran ni Mr. Flores ang sasakyan gamit ang tseke. Tama ang hula ni Alice, nakararating lang ng Ginoo sa bansa. Kasama raw nito ang pamilya para magbakasyon at libutin ang buong Pilipinas. Tuwang-tuwa naman si Alice dahil makukuha niya ang sales bonus reward niya sa katapusan ng buwan. 5 araw na lang iyon mula ngayon. Thank you, Lord!
Hindi napigilang sigaw ni Alice nang matapos na naman ang panibagong araw ng trabaho niya. Talagang mapapa-thank you Lord ka talaga sa laki ng benta mo ngayong araw, friend. Libre mo ko sa payday, ha? Nakangiting sabi ni Junya. Bahagya pa ritong dinanggil ang balikat ni Alice habang naglalakad sila patungo sa sakayan ng jeep. Oo na, mukha ka talaga libre. Natatawang iling ni Alice. Sa'yo lang kasi ako nakakatikim ng bonus reward. Lagi akong bokya pagdating sa sales eh. Huwag ka kasing kabahan kapag nagsisales talk ka, Junya. Dapat, kabisado mo rin kung ano ang binibenta mo. Marami kasing tanong ang mga customer. At minsan, nadadala sila sa salita natin kahit hindi nila gustong bibilhin. Ganun kahalaga ang sales talk, friend. Ginagawa ko naman yun, pero wala talagang bumibili kapag ako nagsisales talk. Huwag mong isipin yung Junya. May bibili rin sa'yo at habang wala pa, lagi naman kitang ililibre kapag may bonus reward ako. Kasama ka sa mga achievement ko, friend. Aww, maraming salamat, Alice. Natouch naman ako ng sobra. Nag-make face si Junya at nagkunwaring umiiyak. Tinampal naman ni Alice ang noon nito. Huwag ka nang magdrama riyan. Bilisan na natin para hindi tayo abutin ng siksikan sa sakayan ng jeep. Hinawakan ni Alice ang kamay ni Junya at tumakbo silang dalawa. Kahit anong pagmamadali ang ginawa nila, inabot pa rin sila ng siksikan sa sakayan ng jeep. Kumagat na ang dilim bago sila nakasakay. Alice, mauna na ako sa iyo ha. Ingat ka, kita na lang tayo bukas. Paalam ni Junya nang una itong bumaba ng jeep. Ingat ka rin, Junya. Nang muling umandar ang jeep, tumingin si Alice sa relong pambisig na suot niya. Pasado 8:00 na ng gabi at medyo malayo pa siya sa tinutuluyan niyang apartment. Mabagal ang usad ng jeep dahil sa trapiko. Laging ganoon ang senaryo sa tuwing uuwi siya galing trabaho. Nagtitiis na lang siya sa biyahe kaysa mangupahan. Libre ang tinutuluyan niyang apartment dahil pag-aari yun ng kanyang tiyahin na naninirahan ngayon sa Spain. Sa tagal ng biyahe, hindi naiwasan ni Alice ang mapaidlip. Nakakapagod magtrabaho, pero mas napapagod siya sa biyahe. Hindi pa nagtatagal ang pagkakaidlip ni Alice nang maramdaman niya na may gumagapang sa kanyang binti, paakyat sa hita niya. Kaagad siyang nagmulat ng mga mata at nahagip ng tingin niya ang mabilis na paglayo ng kamay sa hita niya. Tumingin si Alice sa lalaki sa kanan niya. Kinakabahan siya sa itsura nitong tila minamanyak siya. Malagkit ang tingin nito sa kanya at binasapan nito ng laway ang maitim nitong labi. Bahagyaring mapula ang mga mata nito at malalaki ang eye bags. Sa takot ni Alice, dumistansya siya sa lalaki at nagsumiksik sa kaliwa niya. Ang lawak ng upuan, miss. Huwag ka sumiksik sa akin. Reklamo naman ng lalaki sa kaliwa ni Alice. Pasensya po. Paumanhin niya at napipilitang lumayo sa lalaki. Napaigdad naman si Alice nang sinadya ng lalaking manyak na dumikit sa kanya. Para siyang nanigas sa kinauupuan nang pasimple nitong haplusin ang hips niya. Bigla siyang lumayo rito at muling nagsumiksik sa lalaking nasa kaliwa niya. Ano ba, miss? Plano mo ba akong pisatin dito sa may pinto? Lumayo ka nga sa akin. Malakas na sabi ng lalaki. Tumingin sa kanila ang mga pasahero ng jeep, pero deadma lang ang mga ito sa kanila. Ako na ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng girlfriend ko, boss. Sabi ng lalaking manyak sa inis na pasahero. Nag-away kasi kami at sinusuyo ko lang siya kaya umiiwas siya. Bati na tayo, babe. Saan pa nito? Halos maiyak si Alice nang hawakan siya ng lalaking manyak sa braso at hinila palapit dito. Hindi kita kilala. Bitiwan mo ako. May pagmamakaawa niyang sabi. Huwag mo namang gawin sa akin to, babe. Sorry na. Bati na tayo, please. Nakangising sabi ng lalaking manyak. Nanginginig ang mga kamay ni Alice, pero nagawa niyang humawak sa lalaking nasa kaliwa niya para hindi tuluyang mahila ng lalaking manyak. Bitawan mo ako, please! Naluluhang pakiusap ni Alice sa manyak. Manong para, itigil mo sa tabi ang jeep. Sabi ng lalaking hawak-hawak ni Alice sa kaliwang bahagi.
Nabwisit na yata kay Alice kaya pumara na. Mas natakot si Alice nang bumaba ito. Gusto na rin niyang bumaba ng jeep para umiwas sa lalaking manyak. Pero muling umakyat sa jeep ang lalaking pumara at hinila pababa ang lalaking manyak. Bitiwan mo ko. Ano bang problema mo, ha? Bakit ka nang hihila? Gusto mong masaktan? Maangas na tanong ng lalaking manyak sa isa pang lalaki. Hindi ito pinansin ng lalaki. Sinenyasan lang nito ang driver para muling paandarin ang jeep. Nakahinga ng maluwag si Alice nang muling umalis ang jeep. Natatanaw naman niya ang dalawang lalaki. Hindi niya alam kung anong sinabi ng isang lalaki sa manyak. Pero nakita niyang tumakbo ang lalaking manyak palayo rito. Prente namang naglakad ang lalaking pumara kanina habang nakapamulsa ang dalawa nitong kamay sa suot ng hoodie jacket. Malayo na ang jeep sa direksyon nito, pero parehong direksyon ang tinatahak nila ng lalaki. Salamat. Saad ni Alice kahit alam niyang hindi nito maririnig. Sana lang ay nagawa nitong basahin ang galaw ng labi niya dahil nakatingin din ito sa direksyon niya bago muling sumakay ng panibagong jeep. Pagdating ni Alice sa kanyang apartment, mas lalo siyang nakaramdam ng kaba nang makita na naman ang pumpon ng mga bulaklak sa pintuan. Ilang beses na siyang nakakatanggap ng ganoon mula sa anonymous sender. Pero sa halip na matuwa ay kinakabahan siya. Natatakot siya dahil tila nakasubaybay ito sa buhay niya. Humugot ng malalim na hininga si Alice para lapitan ng mga bulaklak. May nakalagay na card doon at kinuha niya iyon saka pinasadahan ng basa. Congratulations for the job well done, babe. Sabi sa mensahe sa card. Nabitawan ni Alice ang card nang maalala ang manyak sa jeep kanina. Babe rin ang tawag nito sa kanya kaya natakot siya nang muling sumagi sa isip niya ang nangyari sa jeep. Nagmamadali niyang binuksan ang pintuan ng apartment at pumasok sa loob. Pero napasigaw siya sa takot nang makita ang mga larawan niya sa dingding. Mga larawan niyon habang nasa trabaho siya kanina. Tulong! Sigaw ni Alice at tumakbo palabas ng apartment habang umiiyak. May nakita siyang palapit na bulto sa direksyon niya. Hindi niya makita ng malinaw ang itsura nito dahil hilam ng luha ang mga mata niya. Tulungan mo ko! May pumasok sa bahay ko! Pakiusap niya na halos mapaluhod na sa takot. Sa pulis ka humingi ng tulong, miss. Huwag sa akin. Suplado nitong sagot. Inalis ni Alice ang hilam na luha sa mga mata niya, kaya nakita niya ng malinaw kung sino ang lalaki. Nagulat siya na ito rin ang lalaking humila sa manyak kanina sa jeep. Pero dahil sa takot niya, hindi na niya pinansin ang bagay na iyon. Sandali lang, mister! Pigil niya sa lalaki nang papasok na ito sa isa pang apartment, sa tabi ng apartment niya. Pwede bang dito ka muna sa labas? Tatawagan ko lang ang kaibigan ko, please. Nakikiusap muli niyang sabi. Tinignan lang siya ng lalaki at umiling na pumasok sa kabilang bahay. Parang iniisip nito yata na nababaliw na siya. Napaigdan naman si Alice nang marinig niyang may kung anong bumagsak sa loob ng bahay niya. Walang pagdadalawang isip siyang tumakbo papasok sa bahay ng lalaki. Mabuti na lang at hindi pa ito nagsasara ng pinto, kaya nakapuslit siya na tila kidlat sa bilis. Anong ginagawa mo rito, miss? Lumabas ka nga. Taboy agad ng lalaki sa kanya. Sorry, mister. Natatakot lang talaga ako. May narinig kasi akong bumagsak sa loob ng bahay ko. Nanginginig niyang sabi. Wala akong pakailam, miss. Labas na! Tinulak siya ng lalaki palabas ng bahay nito. Pero mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Para naman itong napapaso at agad lumayo sa kanya. Ano ba ang problema mo, miss? Hindi mo ba alam na masamang pumasok sa bahay ng isang lalaki? Lalo na kung hindi mo kilala. Umalis ka na dito. Baka mapahamak na naman ako dahil sa babaeng tulad mo. Muling tabuhin ng lalaki sa kanya. Pwede mo ba akong samahan sa bahay ko? Kukunin ko lang ang phone sa bag ko. Nabitiwan ko kasi ang bag ko nang tumakbo ko palabas ng bahay kanina. Pakiusap niya sa lalaki. Labas! Sagot lang nito.
Please, maawa ka. Pangako, hindi na kita kukulitin kapag nakuha ko na ang phone ko. Tatawagan ko lang ang kaibigan ko. Pangungulit niya sa lalaki. Hindi niya rin gustong pumasok sa bahay ng isang lalaki, lalo na't hindi niya ito kilala. Pero wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong dito. Iniligtas naman siya nito kanina sa manyak, kaya may kutob siyang mabuti itong tao. Ay, ano bang kamalasan to? Kalalabas ko lang tapos may nagbabanta na namang panganib sa akin. Bulong na reklamo ng lalaki na narinig naman ni Alice. Matalim itong tumingin sa kanya kaya napayuko siya. Okay, sasamahan na kita kaya lumabas ka na, miss. Napipilitan nitong pagsang-ayon. Gumilid naman si Alice sa pintuan. Ikaw na lang mauna. Sa likuran mo na lang ako. Narinig pa ni Alice ang pagmumura ng lalaki bago nito marahas na binuksan ang pintuan at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Alice at nagtatago sa likuran ng lalaki. Nasaan ang bag mo? Tanong ng lalaki sa kanya nang makapasok sila sa bahay niya. Nasa sahig. Sagot niya. Sumisilip din siya mula sa likuran ng lalaki para makita ang loob ng bahay niya. Pakiramdam niya may nagmamasid pa rin sa kanya roon kahit nasa loob na siya ng sariling bahay. Walang bag dito, miss. Tumingin din si Alice sa sahig. Dito ko lang nabitawan ang bag ko kanina nang tumakbo ko eh. Sagot niya at hinanap na rin ang bag sa loob ng bahay. Nagulat si Alice nang biglang bumukas ang telebisyon sa sala. Nangilabot siya nang makita ang hinahanap na bag sa tabi ng TV. At hindi niya na nakayanan ang nakasulat sa screen. Welcome home, babe. Mahinang basa niya sa nakasulat bago tuluyang nawala ng malay dahil sa takot. Samantala, napakamot na lang sa batok si Dominic nang mawala ng malay ang babaeng humingi ng tulong sa kanya. Wala naman siyang nakikitang mali sa bahay nito. Mukhang sorpresa ng kasintahan nito ang nakasulat sa TV screen at mga bulaklak sa tapat ng pintuan. Kung sa ibang babae, siguradong kikiligin ang mga iyon. Pero bakit ang babaeng ito ay nahimatay sa takot? Ang hirap talagang intindihin ng mga babae. Sabi ni Dominic bago kunin ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng kaibigang pulis. Hello pare, napatawag ka. Gabi na nga. Huwag mong sabihin nasa club ka na naman. Bungad din sabi ni Jose sa kabilang linya. Nakilala niya ito nung nasa kulungan pa siya at ito na rin ang naging gwardya ng selda niya. Allergy na ako sa mga club pare. Sinusumpa ko ang lugar na yun. Dahil sa club kaya ako nakulong. Mabuti sinusunod mong payo ko. Ano pa lang sa jamot na napatawag ka sa ganitong oras? May kapitbahay akong babae para... Babae? Pare naman. Dahil sa babae kaya nakulong ka. Baka may kasama ka na namang babae. Baka ma-frame off ka na naman yan. Mabilis na sabi ni Jose na nagpaputol sa sasabihin ni Dominic. Umiiwas na nga ako sa mga babae ngayon, Jose. Sakit sila sa ulo. Nakiusap lang sa akin ang babaeng to kanina. Mapilit siya at mukhang hindi ako titigilan kaya pinagbigyan ko lang. Sagot ni Dominic habang nakatingin sa babaeng walang malay sa sahig. Hindi niya ito tinangkang hawakan. Mas mabuti na yung umiiwas siya rito. Ayaw niyang maulit ang nangyari noon na dahilan kaya siya nakulong ng walang kasalanan. Ano bang problema niya? Muling tanong ni Jose. Hindi ko alam. Mukhang takot na takot eh. Pumunta ka na lang dito. Imbestigahan mo ang bahay niya. Wala naman akong nakikitang mali pero baka may makita ka. Sige, nasan ka ba ngayon? Narito ako sa inuupahan kong apartment. Kapitbahay ko yung babae. Magkatabi ang apartment namin. Teka, si Alice Mendoza ba ang babaeng kasama mo ngayon pare? Hindi ko siya kilala. Bali walang sagot ni Dominic. Okay sige, pupunta na lang ako dyan. Wika ni Jose bago nito putulin ang tawag. Naglibot-libot si Dominic sa bahay ni Alice. Simple lang ang bahay nito na may 2 silid. Mula sa salas ay makikita na rin ang kusina. Naaagaw ang atensyon ni Dominic sa mga larawan na nakadikit sa dingding. Mukhang bagong kuha iyon base sa petsa sa ibaba ng larawan. Pinagmasdan niya ang babae sa larawan. Bawat anggulo ay magandang tingnan.
Mukhang professional photographer ang kumuha niyon. Hindi rin nagtagal nang dumating si Jose sa apartment. Pumasok ito sa loob at tiningnan si Alice. Si Miss Mendoza nga ito, Dom. Bakit naman hinayaan mo siyang nakahiga lang sa sahig? Tanong ni Jose nang mapagtanto kung sino ang babae. Ayaw kong humawak ng babae. Iniiwas lang ako. Alam mo na. Katwiran niya. Ililipat mo lang siya sa maayos na higaan, pre. Hindi mo naman siya gagalawin. Hindi ko rin ginalaw ang babaeng kasama ko sa club noon. Pero nakulong ako dahil sa kanya. Oo na, panalo ka na. Tawagan mo na lang ang kamag-anak ko kahit sinong kaibigan niya. Ako na ang maglilipat sa kanya sa sofa. Grabe na talaga ang trauma mo sa mga babae, pare. Sabi ni Jose bago nito maingat na binuhat si Alice. Kinuha ni Dominic ang bag ni Alice sa tabi ng TV at ibinigay iyon kay Jose. Ikaw na ang kumuha ng phone niya. Nasa bag daw niya yun, sabi niya kanina. Napailing na lang si Jose. Pero tinanggap pa rin ito ang bag kay Dominic. Kinuha ng binatang pulis ang cellphone sa bag ni Alice. Paano mo siya nakakilala, Jose? Tanong ni Dominic bago umupo sa single couch. Nag-report na si Miss Mendoza tungkol sa anonymous sender na laging nagpapadala ng mga bulaklak at kung ano-anong regalo sa kanya. Ilang beses na raw itong nangyari kaya hinala namin may stalker siya. Nahuli niyo na bang stalker niya? Hindi pa. Under investigation pa rin ang kaso niya. Baka kasintahan niya lang gumagawa nun. Ayon sa statement ni Miss Mendoza, wala siyang kasintahan. Maganda naman kasi talaga itong si Miss Mendoza. Kaya hindi katakatakang may stalker nga siya. Bahagya namang nagulat si Dominic sa impormasyong iyon. Kahit umiiwas siya sa mga babae, hindi naman niya maitatanggi na maganda nga si Alice. Imposible sa babaeng tulad nito ang mawala ng kasintahan dahil itsura pa lang nito ay alam niyang agaw pansin na sa mga kalalakihan. Duda rin siya na wala itong manliligaw. Pero kung totoo na wala nga itong kasintahan, maaari ngang may lalaking baliw na baliw sa babaeng ito ngayon. Hello Alice! Gabing-gabi na! Bakit tumatawag ka pa? Narinig ni Dominic na saad ang isang boses mula sa naka-loudspeaker na cellphone. Magandang gabi, ma'am. Pasensya na po sa pagtawag ko dis oras ng gabi. Ako si Inspector Jose Marquez. Kaibigan mo po ba si Miss Alice Mendoza? Sagot ni Jose sa nasa kabilang linya. Oo, bakit? May nangyari ba sa kaibigan ko, sir? Wala naman pong gaano. Nawalan lang po siya ng malay. Ano? Teka, nasan ba siya? Narito po siya sa bahay niya. Kung maaari sana ay... Sige, pupunta na ako. Agap ng babae sa kabilang linya na hindi na pinatapos ng sasabihin ng Jose. Kaagad din itong pinutol ng tawag. Nagkibit balikat na lang si Jose bago nito simulang siyasatin ang bahay ni Alice. Bawat sulok ay tinitingnan nito. May napansin ka mang kakaiba? Tanong ni Dominic nang lumapit sa kaibigan. Wala sa ngayon pero kailangan ko ng mga gamit para mas maayos ang paghahanap ko. Baka may nakatagong camera dito na hindi ko lang napapansin. Mas mabuti kung gagamit ako ng camera detector. Kung ganun, stalker talaga niya ang may kagawa nito? Posible, dahil kahinahinala talaga ang nangyayari kay Miss Mendoza. Hindi siya safe sa bahay na ito kung may nakakapasok na hindi niya alam. Sagot ni Jose bago pumasok sa isang silid sa bahay ni Alice. Sumunod naman si Dominic dito. Hinanap ni Jose ang switch ng ilaw at binuhay. Nagtaka sila dahil bukas ang bintana roon. Pumasok na ba si Miss Mendoza sa silid na ito kanina? Hindi ko sigurado. Nakasulubong ko lang siya kanina sa hallway habang sumisigaw at takot na takot. Siguro, hindi pa siya pumupunta rito dahil sarado pa ang ilaw. Kibit balikat ng sagot ni Dominic. Lumapit si Jose sa tapat ng bintana. Walang bakal na umaharang doon, kaya maaaring pumasok o lumabas ng bahay ang sinuman mula roon. Jose, may nakita ko rito. Imporma ni Dominic. Kaagad namang lumapit si Jose sa direksyon ni Dominic. Anong nakita mo? Itinuro ni Dominic ang napansin niyang isang ilaw sa siling ng silid. Sa tingin ko, isang kamera yon. Sumampa naman sa kama si Jose para makita ng maayos ang tinuturo ni Dominic. Shit!
Kamera nga pare. Bulalas ni Jose. Nang masiguro na kamera nga nakadikit sa ilaw, naglibot pa si Dominic sa silid. Nagbabaka sakali siyang may makikita pang ibang bagay doon. Natigilan siya nang may napansin sa sahig. Nag-reflect iyon sa ilaw kaya napansin niya. Paluhod siyang yumuko para kunin ang bagay na napansin niya. Isa yung maliit na bote ng gamot. Siniyasat niyang mabuti ang bote. Bumundol ang kaba sa dibdib niya nang mapagtanto kung para saan ang gamot na iyon. Sigurado siya na para iyon sa taong may problema sa pag-iisip. Pero hindi iyon ang nagbigay ng kaba sa kanya. Jose! Tawag niya sa kaibigan. Tumingin si Jose sa kanya habang hawak nito ang tinanggal na kamera sa kisame ni Alice. Bakit? Pinakita ni Dominic nito ang hawak na maliit na bote. Namilog ang mga mata nito nang makuha ang gusto niyang iparating. I think the person behind this is the same person behind my case. The one who framed me with a girl he molested 3 years ago. Saad ni Dominic na makikitaan ng galit sa mga mata. Nagdusa siya sa kasalanang hindi niya ginawa dahil sa taong yun. Kailangan nating mahuli ang taong yun at pagbayaran siya sa ginawa niya sa akin at sa mga babae naging biktima niya, Jose. Dugtong ni Dominic na may diin ang bawat salitang binitawan. Sumang-ayon naman si Jose sa sinabi niya. Nagising si Alice nang maramdaman na may nag-aalis sa damit niya. Bumalikwas siya ng bangon at agad itinulak ang taong malapit sa kanya. Bitiwan mo ako! Sigaw niya at niyakap ang sarili. Nagsumiksik siya sa dulong bahagi ng kama niya dahil sa takot. Alice, ako to! Sabi ng pamilyar na boses kay Alice. Tumingin si Alice rito at nakita niya si Junya. Nakasuot ito ng pantulog na damit at magulo pa ang mga buhok. Junya! Umiiyak siyang lumapit sa kaibigan at niyakap ito. Hinaplos naman ito ang likod niya. Natatakot ako, Junya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag ka nang matakot, Alice. Narito lang ako. Salamat at narito ka. Paano mo nalaman ang nangyari sa akin? Humihikbing tanong ni Alice dito. Tinawagan ako ni Inspector Marquez para puntahan ka. At sinabi niya sa akin na nangyari sa'yo. Nagbandali akong umalis ng bahay para puntahan ka. Hindi na nga ako nakapagpalit ng damit. Nag-aalala talaga ako sa iyo, Alice. Akala ko pa naman tumigil ng anonymous sender na yun sa pagpapadala ng kung ano-ano sa'yo nang mag-report ka sa mga pulis. Pero hindi pa pala. At parang mas malala ang topak niya ngayon sa'yo. Humiwalay naman si Alice ng yakap kay Junya. Yan ang uling nangyari na nakatanggap ako ng mga bulaklak. Pero kakaiba ngayon dahil pumasok na rin siya sa bahay ko. Dapat talaga mahuli na ang taong yun, Alice. Paano pala nalaman ng pulis ang nangyari sa akin? Hindi pa ako nag-report sa kanila kanina. Ang nag-report daw kay Inspector ay yung kapitbahay mo. Nasaan na sila? Umuwi na. Babalik na lang daw sila bukas para ipagpatuloy ang investigasyon. Akala kasi namin bukas ka pa magigising kaya umalis na sila. Alam mo, ang bait ni Inspector. Siya ang bumuhat sa'yo para dalhin ka sa silid mo. Ang suplado kasi ng kapitbahay mo. Hindi man lang nagbagandang loob na buhatin ka. Sayang, gwapo pa naman. Junya, anong sabi sa'yo ni Inspector? Nalaman ba niya kung sino ang pumasok sa bahay ko? Tanong ni Alice at hindi na pinagtuunan ng pansin ang iba pang sinabi ng kaibigan niya. Bukas niya raw ipapaliwanag ang tungkol sa nangyari. Huwag ka munang pumasok bukas sa opisina, Alice. Sasabihin ko na lang na may sakit ka. Matulog na tayo. Sasamahan muna kita ngayong gabi dito. Pipid na ngumiti si Alice. Salamat ulit, Junya. Walang anuman, Alice. Basta ikaw. Kinabukasan, maagang umalis si Junya para pumasok sa trabaho. Nanatili naman sa bahay si Alice para hintayin ang pagdating ni Inspector Marquez. Pasado 8:00 nang marinig ni Alice ang tunog ng doorbell. Nagdadalawang isip pa siya kung bubuksan ang pintuan o hindi. Hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib niya at iniisip na baka ang taong nasa labas ay ang taong pumasok kagabi sa bahay niya. Miss Mendoza, si Inspector Marquez to.
pagpapakilala ng nasa labas na tila naramdaman na ayaw niya itong pagbuksan. Nagmamadali namang lumapit si Alice sa pintuan. Marahan niyang binuksan ang pinto at sinilip ang nasa labas. Namukhaan niya si Inspector Marquez kasama ang kapitbahay niyang lalaki. Inalis niya ang double lock ng pinto at pinapasok ang dalawa. Pasok po kayo, Inspector. Salamat, Miss Mendoza. Sagot ni Jose bago pumasok kasunod ang tahimik na si Dominic. Dinala ni Alice ang dalawang bisita sa salas at pinaupo. Maghahanda lang ako ng maiinom. Sabi niya at saglit na nagpaalam sa dalawang lalaki. Pinagtimpla niya ng kape ang mga ito bago muling bumalik sa salas. Magkape muna kayo. Inilapag niya sa center table ang dalawang tasa ng kape. Salamat, Miss Mendoza. Siya nga pala, bago tayo mag-usap tungkol sa nangyari kagabi, gusto ko munang masiguro na walang nakatanim na bugs o camera sa loob ng bahay mo. Okay lang ba na maghalughog ako rito mamaya? Tanong ni Inspector Marquez. Okay lang, Inspector. Sang-ayon ni Alice. Nang matapos magkape si Inspector Marquez, sinimulan na nito ang paghahanap sa mga nakatagong bugs at camera sa bahay ni Alice. Tinulungan naman ito ni Dominic. Hindi makapaniwala si Alice nang matapos ng dalawa. Naipon ang higit sa 10 kamera sa mesang nasa harapan niya. Natagpuan iyon sa iba't ibang parte ng bahay at maging sa banyo ay meron din. Nayakap naman ni Alice ang sarili dahil hindi niya akalain na may nakatingin sa kanya sa tuwing manliligo at nagbibihis siya. Wala na siyang maitatago sa taong yun. Lahat ng parte ng katawan niya ay siguradong nakita na nito. Kumuha ng palanggana na may tubig si Inspector Marquez at iniligay ang mga kamera roon bago ito umupo sa sofa na nasa harapan ni Alice. Nakaupo naman sa single couch si Dominic at hinihintay nitong magsalita si Jose. As further investigation, we found that this case was the same to the case 3 years ago. And I'll be honest with you, Miss Mendoza. We need your cooperation to solve this case. Anong klase ng kooperasyon ang gagawin ko, Inspector? Kinakabahan pa ring tanong ni Alice. Tulungan mo kaming mahuli ang taong nasa likod nito. Pero, tulong niyo kailangan ko, Inspector. Paano ko tutulong kung takot na takot ako sa maaaring mangyari sa akin? Paano kung balikan ako ng taong yon? Anong magagawa ko laban sa kanya? Naiiyak na tanong ni Alice. Wala kang gagawin, Miss Mendoza. Hayaan mo lang na manatili si Dominic sa tabi mo para bantayan ka. Turo ni Inspector Mendoza sa kapitbahay niya. Magiging bodyguard ko ba siya? Tanong ni Alice. Sa tingin niya ay mapapanatag siya kung ganoon ang mangyayari. 2 beses na siyang tinulungan ni Dominic at malaki ang pasasalamat niya rito. Kaya walang problema kung magiging bodyguard niya ito. No, you need to marry me. Singit ni Dominic sa usapan. Namilog naman ang mga mata ni Alice. Ano? Seryoso ka ba? Bakit kita pakakasalan? Okay lang kung magiging bodyguard kita, pero ibang usapan na kung kailangan pa kitang pakasalan. Kahit pakikipagnobyo, hindi ko ginawa, tapos ngayon, bigla ko magpapakasal sa lalaking hindi ko kilala? Hindi ko gagawin yun. Madiin niyang pagtanggi. Napakamot naman sa batok si Inspector Marquez dahil sa diretsang sabi ni Dominic kay Alice. Binigla nito ang dalaga. Hayaan mong ipaliwanag ko ito, Miss Mendoza. Nakiusap lang ako kay Dominic na gawin ito dahil nasangkot din siya sa ganitong kaso 3 years ago. Gusto naming mahuli ang taong nag-frame up sa kanya para makulong. Alam mo kasi, parehong-pareho ang nangyari noon sa nangyari sa'yo ngayon. Naranasan din ng mga babaeng biktima na makatanggap ng bulaklak at mga regalo mula sa anonymous sender. Isa sa mga biktima ang pinagsamantalahan sa isang club at nagkataon na naroon din si Dominic. Lasing na lasing siya noon at hindi niya sinasadyang pumasok sa silid ng biktima at salarin. Nawalan siya ng malay at nagising na lang siya sa presinto. Hinuli siya ng mga pulis sa kasalanang hindi niya ginawa at nakulong siya ng mahigit 2 taon dahil doon. Paliwanag ni Inspector Marquez. Inspector, hindi sa pinagdududahan ko ang katauhan ng lalaking ito, pero paano mo na siguro na hindi talaga siya ang gumalaw sa biktima? Sabi mo nga, lasing na lasing siya noon.
Baka hindi niya lang maalala ang ginawa niya. Isa pa, bakit nakulong siya kung inosente talaga siya? Kung pinagdududahan mo ang pagkatao ko, mas mabuting ikaw na lang ang gumawa ng solusyon sa problema mo. Tumayo si Dominic at akmang aalis na. Pero pinigilan ito ni Jose. Sandali lang pre. Pinag-usapan na natin to, di ba? Umupo ka muna. Hinila ni Jose si Dominic at muling pinaupo. Hindi naman maipinta ang mukha ng binata nang bumalik ito sa upuan. Umiwas na lang ng tingin si Alice nang matalim na tumingin si Dominic sa kanya. May inilabas Inspector Marquez mula sa bulsa ng jacket nito. Isang plastic iyon na may lamang maliit na bote. Nakita naman ito sa silid mo kagabi, Alice. Ang laman nito ay gamot para sa taong may mental disorder. Pamilyar ka ba rito? Ngayon ko lang nakita ang boteng yan, Inspector. Kung ganon, maaaring naiwan ito ng salarin sa silid mo. Nangilabot naman si Alice sa kaalamang baliwang stalker niya. Mas nakakatakot iyon dahil maaari siya nitong saktan o kaya ay patayin. Nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Inspector Marquez. Ganito rin ang nakita namin sa club noon. Lumabas investigasyon ng mga pulis na pag-aari ito ng babaeng biktima at sinasabing pinagsamantalahan, Dominic, ang babaeng may mental condition bago ito patayin. Pero ngayong nakita namin ito sa silid mo, maaaring pag-aari ito ng totoong salarin sa parehong kaso. Huminga ng malalim si Alice. Sa tingin ko ay hindi mo na kailangang isa-isahin sa akin ang nangyari noon, Inspector. Sarado na ang kasong iyon. Nakulong si Dominic, pero nakalaya na siya ngayon. Ano pang kinalaman nun para mahuli ang taong pumasok sa bahay ko? Tanong ni Alice. Hindi naman siya interesado sa kasong nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga ay mahuli ang pumasok sa bahay niya para mapanatag siya. May posibilidad na ang taong yun ang gumawa ng krimen 3 years ago. Kung hindi mahuhuli ang salarin, magpapatuloy pa rin ang krimen. At ikaw na ang target niya ngayon. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Dominic. Nahintakutan naman si Alice. Papatayin niya rin ba ako? Maaari kang mapahamak kung hindi siya mahuhuli agad. Ngayon, magdesisyon ka na kung makikipagtulungan ka sa amin o hindi. Sinasayang mong oras namin dito. Naiinip na sagot ni Dominic. Bakit hindi na lang mga pulis ang magtulong-tulong para mahuli ang taong iyon? Mas bihasa sila kaysa sa akin. Salesperson lang ako, hindi pulis para masangkot dyan. Ano? Gagawin niyo akong pain sa killer? Hindi pa rin maiwasan ni Alice ang kabahan sa sitwasyon niya. Ano ba ang magagawa niya para tumulong sa kaso? Baka magsisigaw lang siya kapag nakita niya ng harapan ang taong yun. Sumagot si Jose. Hindi naman sa ganun, Alice. Sa ngayon, hindi pa maaaring kumilos ang pulisya hanggat walang konkretong ebidensya. Ako ang nakatalaga sa kaso mo at kailangan ko ang tulong mo para matukoy kung sino ang taong iyon. Kapag nalaman natin ang katauhan niya, saka pa lang kikilos ang pulisya para hulihin siya. Saad naman ni Jose. Handa naman ako makipagtulungan, Inspector. Pero bakit kailangan ko pa siyang pakasalan? Tanong ni Alice patukoy kay Dominic. Palabas lang ang kasal niyo, Miss Mendoza. May tutulong sa atin para gumawa ng mga peking dokumento. Ipapaalam lang natin sa stalker mo na may asawa ka na. Kung tama ang hinala ko sa tindi ng pagkagusto niya sa'yo, maaari niyang ilantad ang sarili niya para bawiin ka sa asawa mo. At si Dominic lang ang nababagay gumawa ng role na yon. Isa pa, magkapit-bahay lang kayo. Madali kang makakahingi ng tulong kapag nagpakita rito ang stalker mo. Paliwanag ni Inspector Marquez. Pulis din ba siya para tumulong sa kasong ito? Muling tanong ni Alice. Hindi. Isa siyang sibilyan, Miss Mendoza. Ang totoo ay plano lang namin ito dahil bawal isali ang isang sibilyan sa kaso. Pero handa siyang tumulong para mahuli ang salarin. May kakayahan din siya para ipagtanggol ka. Ayaw lang niyang maulit ang nangyari noon na iba ang nagdusa sa kasalanan ng taong iyon. Hindi kita hahawakan kung hindi kailangan para sa ikakapanatag ng loob mo. Sabat naman ni Dominic nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Alice. Muling humugot ng malalim na hininga si Alice. Matatag siyang tumingin sa dalawang lalaki. Hindi siya maaaring magpadala sa takot niya. Baka mas lalo pa siyang mapahamak.
Dapat kumilos din siya at makipagtulungan sa pulisya. Bahala na kung anong mangyayari. Magtitiwala na lang siya sa dalawang lalaking ito. Kailan mangyayari ang kasal? Tanong niya sa mga ito. Ngumiti naman si Inspector Marquez. Ngayong araw na. Ngayon na talaga? Kailangan nating bilisan dahil baka makatunog ang stalker mo na iniimbestigahan na siya. Hindi na tumutol pa si Alice at nagpatianod na lang sa plano para matapos na ang problema niya. Hindi makapaniwala si Alice sa mga nangyari sa buhay niya. Dahil sa stalker na iyon, nagkaroon siya ng instant asawa. Kahit peke ang kasal nila, naninibago pa rin siya sa setup nila ni Dominic. Hinahatid sundo siya nito sa trabaho. Sinisigurado rin ito na wala siyang katabi sa jeep maliban dito. Lagi siyang nakaupo sa magkabilang dulo ng upuan. Kapag kasama naman nila si Junia, ay napapagitnaan siya ng dalawa. Alice, sigurado ka ba na nagpapanggap pa rin kayong dalawa? Pabulong na tanong ni Junia. Alam nito ang ginagawa nila para mahuli ang stalker niya. Oo naman, bakit mo naitanong yan, Junia? Tingnan mo naman yung asawa mo. Agaw pansin sa mga customer at empleyado ng Cruise Wheels. Nakaupo lang, pero ang lakas ng dating. Bakuran mo na kaya para walang makaagaw sa'yo. Total, may singsing na rin kayong dalawa. Tutukanin mo na. Jackpot ka sa kapugian ng mister mo. Para ka nasa Wonderland sa piling niya. Tumigil ka nga, Junia. Napakasuplado kaya niyan. May kailangan lang siya kaya lagi siyang nandyan. Bumalik ka na nga sa pwesto mo. Baka makita tayo ni General Manager, masita pa tayo. Sabay niya sa kaibigan pero pasimple rin niyang tiningnan si Dominic. Nakaupo ito sa waiting area at nagbabasa ng magazine. Simple lang ang suot ito. Gray shirt na pinatungan ng itim na blazer at black chinos pants na pinaresan ng leather white sneakers. Sa style nito ngayon, parang ito ang may-ari ng Cruise Wheels. Hindi naman niya maitaboy ang lalaki dahil nagdesisyon nitong hintayin na lang siya. Half day lang ang pasok niya tuwing Sabado at hindi naman ito nakakaabala sa trabaho nila. Nakakahatak pa nga ito ng mga customer dahil nasa tabi ito ng glass wall. Uy, kunwari hindi gusto pero tinitingnan naman. Pangungulit na naman ni Junia. Hindi tanggi ni Alice, pero ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi. Nakatanggap pa si Alice ng panunukso mula kay Junia. Hanggang makauwi sila ay patuloy ito sa panunukso. Hindi na rin ito sumabay sa kanila nang makauwi sila. May pupuntahan pa raw ito, pero mapangasar pa rin itong ngumisi sa kanya bago umalis. Dominic, kailangan ba talaga na hatid sundo mo ko? Nahihiya na kasi ako sa'yo. Nagagastusan ka pa dahil sa akin. Saad ni Alice habang naglalakad sila ni Dominic patungo sa sakayan ng jeep. Huwag mong alalahanin ang gastos. Sagot ni Jose ang mga gastusin ko. Baliwala nitong sagot. Marahan na lang tumango si Alice. Wala na rin siyang alam na pwede pa nilang pag-usapan. Ganoon ang lagi nilang senaryo sa 4 na araw nilang pagkapanggap bilang mag-asawa. Tipid na tipid ang pag-uusap nilang dalawa. Sandali, Alice. Hinawakan ni Dominic ang braso niya. Hinila siya nito palapit. Nagulat siya nang marahan siya nitong niyakap. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya ni Dominic. Naalala na naman niya ang sinabi nito na hindi siya nito hahawakan maliban na lang kung kailangan. Kaya kinalaman niya ang sarili ng magrevolusyon ng tibok ng puso niya. Bakit? May napansin ka mong kakaiba? Tanong na lang niya. Halos kapusin ang hininga si Alice nang bahagyang inilapit ni Dominic ang mukha sa kanya. Para tuloy silang naghahalikan sa gilid ng kalsada. Pero bumulong lang naman ito. May kahina-hinalang lalaki na kanina pa sumusunod sa atin paglabas mo ng opisina. Kumalma ka lang at maging normal ang higdos. Hindi mo na tayo uuwi sa bahay mo. Tingnan natin kung tayo talaga ang sinusundan niya. Mahina nitong sabi. Damang-dama ni Alice ang init at mabango nitong hininga na dumadampi sa pisngi niya. Nag-init ang mukha niya. Ngayon pa talaga siya kinikilig kung kailang 28 years old na siya.
Palibhasa puro trabaho ang inaatupag niya kaya nakalimutan na niyang kiligin. Sige. Sang-ayon na lang niya. Marahang lumayo si Dominic sa kanya. Pero nanatili ang isa nitong braso sa balikat niya. Nakaalakbay ito sa kanya hanggang makarating sila sa sakayan ng jeep. Nang magkaroon ng bakanteng jeep, sumakay na sila at naupo siya sa likuran ng driver. Bahagya namang lumapit si Dominic sa kanya at bumulong sa tapat ng tainga niya. Sumakay rin yung lalaki. Tumingin ka lang sa unahan. Nakiliti si Alice sa hininga ni Dominic at mabilis siyang tumingin sa unahan ng jeep. Ramdam niya ay pulang-pula na ang mukha niya dahil sa ginawa nitong pagbulong. Nakaramdam naman ng hiya si Alice nang makitang nakatingin din sa kanya si Dominic gamit ang salamin sa unahan ng jeep. Napansin din niya ang bahagyang pagangat ng gilid ng labi nito habang pinagmamasdan siya. Napayuko na lang siya para itago ang pamumula ng muka hanggang umandar na ang jeep. Hindi pa nagtatagal ang biyahe nila nang maramdaman ni Alice ang kamay ni Dominic sa kamay niya. Kailangan na nating bumaba. Muli nitong bulong sa kanya. Nagangat siya ng tingin pero hindi niya inaasahan na makita ang lalaking nakaupo sa kabilang upuan sa mismong harap niya. Ito ang lalaking manyak na nambastos sa kanya sa jeep ilang araw na ang nakararaan. Manong para po. Sigaw ni Dominic. Tumigil naman ang jeep kaya agad silang bumaba ni Dominic. Kaya lang ay bumaba rin ang halos kalahati ng sakay ng jeep. Puro lalaki ang mga yon at kasama ng mga ito ang lalaking manyak. Sila bang sumusunod sa atin? Tanong ni Alice. Hindi rin siya bumibitiw sa kamay ni Dominic nang maglakad sila sa gilid ng kalsada. Natatakot siya na humimulay rito dahil sa mga lalaki. Oo. Isa sa kanila ang sumusunod sa atin kanina pa. Dominic, natatakot ako. Huwag kang matakot. Kasama mo ko, Alice. Hindi naman nabawasan ang takot ni Alice. Oo, at kasama niya si Dominic. Pero marami ang mga lalaking sumusunod sa kanila. Ano na lang ang laban nila sa mga lalaking ito na sanay na yata sa basag ulo. Magpalipas muna tayo ng oras sa restaurant na yun. Baka umalis na rin sila mamaya. Suwestyon ni Alice. Sige. Sang-ayon ni Dominic bago sila nagtungo sa restaurant na magkahawak kamay. Umorder sila ng pagkain sa pinasukang restaurant. Sinadya nilang bagalan sa pagkain para umalis sa mga lalaki. Pero natapos na sila ay nakaabang pa rin ang mga ito sa labas. Anong gagawin natin, Dominic? Kinakabahang tanong ni Alice. Konti na lang ang customer ng restaurant at niyang pumasok na rin ang grupo ng mga lalaki sa loob. Tinetext ko si Jose. Sinabi ko ang sitwasyon natin ngayon. Sagot lang ni Dominic. Hawak nito ang cellphone at nakafocus doon ang atensyon nito. Dominic, narito na sila. Nataranta si Alice nang lumapit sa kanila ang grupo ng mga lalaki. Pinalibutan ng mga ito ang mesa nila. Napansin naman ng gwardiya ng restaurant ang nangyayari sa mesa nila kaya lumapit ito. Sir, may problema ba rito? Tanong ng gwardiya. Isa sa grupo ng mga lalaki ang lumapit sa gwardiya. Ikaw ang problema, boss. Nakikialam ka eh. Walang sabi-sabi nitong sinuntok ang gwardiya na agad napaluhod. Mabilis na kinuha ng lalaki ang baril ng gwardiya at pinaputok iyon sa itaas. Kayong lahat, lumabas kayo kung gusto niyo pang mabuhay. Utos nito sa mga customer at staff ng restaurant. Nagtakbuhan naman ang mga tao palabas ng restaurant at natira sila ni Dominic sa loob. Dominic! Sigaw ni Alice nang hilahin ito ng isang lalaki. Pupuntahan sana niya ito pero pinigilan naman siya ng mga lalaki sa paligid ng mesa nila. Ito ba ang lalaking nagbanta sa iyo, Toro? Tanong nito sa kasamahang lalaking manyak na Toro pala ang pangalan. Oo, boss, siya nga. Patuduguin niya raw ang mukha ko kapag nagpakita pa ako sa kanya. Sumbong ng manyak. Kung ganoon, sa kanya natin ang gawin ang banta niya. Paduguin yung mukha niyan, masyadong gwapo. Yung hindi na siya makikilala ng babaeng kasama niya, ha? Parang tatakasan ng kaluluwa si Alice dahil sa takot ng sabay-sabay sumugod ang mga lalaki kay Dominic.
Pumikit na lang siya para hindi makita ang pamubugbog nito. Pero agad din siyang napamulat nang marinig ang pagmumura ng tumatayong leader ng grupo. Namangha si Alice sa nakita. Kahit sabay-sabay ang pagsugod ng mga lalaki kay Dominic, ay nakakaiwas pa rin ito. Pagsuntok ng kalaban, ginagantihan naman ito ng sipa. Lagi itong nakakalusot sa mga atake ng kalaban. Parang sanay na sanay si Dominic sa ganoong estilo ng pakikipaglaban. Nawala na sa isip ni Alice ang panganib. Natulala na lang siya habang nakatingin kay Dominic. Muntik pa siyang pumalakpak nang walang kahirap-hirap nitong napabagsak ang grupo ng mga kalalakihan. Umalis na tayo! Nariyan ang mga pulis! Sigaw ni Dominic. Napakurap-kurap naman si Alice at napatulala. Huwag kang matulala dyan, Alice! Nasa panganib ka pa hanggat hindi natin alam kung sinong stalker mo. Untag nito sa natutulog ng diwa. Sige. Napahiya naman si Alice dahil nakita ni Dominic na halos tumulo na ang laway niya sa pagkamangha rito. Tumungo na lang siya at unang naglakad palabas ng restaurant. Nakasalubong nila si Inspector Marquez malapit sa pintuan. Ayos lang ba kayong dalawa? Tanong agad nito. Okay lang kami, Inspector. Mabuti narito ka na. Sagot ni Alice. Oo, agad akong pumunta rito nang mag-text sa akin si Dominic. Ito pala ang dahilan. Sige na, kami nang bahala sa mga kumag na to. Saad ni Inspector bago siya lagpasan. Narinig niyang nagbatian ng magkaibigan bago siya tuluyang lumabas ng restaurant. Sumunod naman sa kanya si Dominic. Para itong superhero na sinalubong ng palakpakan ng mga tao. Dudumugi na sana ito ng grupo ng mga kabaklaan na customer ng restaurant kanina. Pero mabilis nitong hinuwakan ang braso niya at tumakbo hila ang kamay niya. Sandali lang, Dominic. Nakahilis ako. Masakit sa paa tumakbo. Reklamo niya dahil sa bilis nito. Tumigil naman si Dominic at tumingin sa hulihan nila. Anak ng tokwa, bakit ba nila tayo hinahabol? Sambit nito. Hindi rin alam ni Alice kung bakit sila hinahabol ng mga bading. May hawak na cellphone pa mga ito habang nakatutok sa kanila. Bakit walang dumadaan na jeep dito? Kahit taxi wala man lang. Muling reklamo ni Dominic. Kuyang Pogi, pa-picture naman! Sigaw ng baklang namumutok ang muscle na nasa unahan ng mga tumatakbo. Shit! Bulalas ni Dominic. Muntik nang matawa si Alice dahil nakita niya ang pagkataranta ni Dominic. Sa laki ba naman ng bading talagang matatakot ito. Halika na, Alice! Muling sabi ni Dominic. Handa na sanang tumakbo si Alice kahit masakit ang mga paa niya. Pero nagulat siya nang bigla siyang pasanin ni Dominic sa likuran nito bago tumakbo. Dominic, nakaskirt ako! Sigaw niya. Hindi maayos ang pwesto niya sa likuran nito dahil sa bigla nitong pagpasan sa kanya. Humawak ka lang na mabuti sa akin para hindi ka mahulog. Pinulupot na lang ni Alice ang dalawang braso sa leeg nito para hindi siya mahulog. Nakaalalay naman ang dalawa nitong kamay sa hita niya habang tumatakbo. Ayun, may tumigil na jeep! Turo ni Alice nang makita ang isang jeep na nagbaba ng pasahero sa hindi kalayuan sa pwesto nila. Sandali, Manong! Huwag ka munang umalis, sasakay pa kami! Malakas na sigaw ni Alice. Bilisan mo pa, Dominic, baka hindi niya ako marinig. Baka maiwan tayo ng jeep. Binibilisan ko na nga, Alice. Humawak ka mabuti sa akin. Mahigpit na umawak si Alice sa leeg ni Dominic na bahagya pang bumilis ang takbo nito. Nataranta naman siya nang makitang nagmamaniobra na ang jeep. Humugot siya ng malalim na hininga at malakas na sumigaw. Manong, sasakay kami! Sigaw niya. Nakatingin lang siya sa jeep kaya hindi niya napansin ang pag-ngiwi ni Dominic dahil sa malakas niyang boses. Nagtagumpay naman siya. Mukhang narinig siya ng driver kaya tumigil ang jeep. Ibinaba siya ni Dominic nang makalapit sa sasakyan. Una itong sumakay bago siya inalalayang umakyat. Okay na, Manong. Umalis na tayo bago pa kami maabot ng mga humahabol sa amin. Sabi ni Alice sa driver. Hindi naman sumagot ang driver at pinaandar na lang ang jeep. Mabuti na lang at kokonti rin ang pasahero ng jeep. Hindi sila siksikan sa loob. Tumingin si Alice kay Dominic.
Hinihingal pa ito dahil sa pagtakbo. Sakto rin na bumaling ito sa kanya. Sandali silang natigilan bago sabay na tumawa. Ewan ba niya pero nakakatawa ang nangyari sa kanila. Nanganib sila dahil sa grupo ng manyak na yun. Pero dahil magaling makipaglaban si Dominic, natalo nito ang mga lalaki. Kaya lang ay nagkaroon ito ng mga tagahangang bading na humahabol sa kanila. Ayos ka lang ba? Tanong ni Dominic kay Alice. Okay lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ba ako mabigat? Napagod ako sa pagtakbo pero hindi ka mabigat. Kumakain ka pa ba, Alice? Oo naman. 3 times a day. May kasama pang merienda at midnight snack kapag gising pa ako sa hating gabi. Hindi halata sa katawan mo. Payat-payat mo at ang gaan. Pero malakas ka palang kumain. Minsan lang naman yon. Ang galing mo kanina ah. Paano ka natuto makipaglaban? Humahanga niyang tanong. Hindi mo ba alam ang sideline ko bago ko nakulong? Hindi. Ngayon lang naman tayo nag-usap ng ganito eh. Ano bang trabaho mo noon? Curious na tanong ni Alice. Sideline ko ang pagiging karate instructor noon. Gustong-gusto ko ang sports na yun. Pero kailangan kong tulungan ng daddy at kapatid ko sa negosyo namin. Namilog naman ang mga mata ni Alice dahil sa pagkamangha. Wow, talaga? Kaya palang galing mo kanina eh. Teka, uhubarin mo muna ang blazer mo. Pawis na pawis ka eh. Tinulungan ni Alice si Dominic para mahubad nito ang blazer. Pagkatapos ay ginamit ni Alice ang blazer nito para punasan ang likuran ng lalaki. Kinuha niya rin ang panyo sa bag at ibinigay kay Dominic. O ito ang panyo, Dominic. Punasan mo rin ang pawis sa mukha mo. Malinis yan, hindi ko pa nagagamit. Tinanggap naman ni Dominic ang panyo at pinunasan ng pawis sa mukha nito. Ang sarap mo palang mag-alaga, Alice. Ang swerte ko naman dahil akong asawa mo. Biro nito sa kanya. Natawa naman si Alice. Sira. Sagot na lang niya pero lihim siyang kinikilig sa sinabi ni Dominic. Oo nga pala, hindi ako nakapagpasalamat nung iniligtas mo ko sa manyakis sa jeep. Saka pasensya ka na rin nung siniksik kita ha. Takot na takot kasi talaga ako nun eh. Wala nga naman. Sa susunod, magbaon ka ng damit na medyo mahaba para tuwing sasakay ka ng jeep, hindi ka nila pagnasahan. Uy, desente naman ang uniform ko, Dominic. Sobra ka. Tumawa ang lalaki. Hindi ko naman sinasabing hindi disente ang pananamit mo. Kaya lang syempre, hindi natin maiiwasan ng mga taong gaya ng manyakis na yun na may encounter. Sige. Sa susunod, magdadala na ako ng damit na pamalit. Basta, salamat talaga ha. Binalikan ka tuloy nila dahil sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Wala namang panama ang mga yun sa akin. Kita mo nga't tumba silang lahat. Mula ng araw na iyon, naging malapit na sa isa't isa si Dominic at Alice. Naging panatag na rin sila sa kanilang setup bilang kunwaring mag-asawa. Minsan, magkasabay na rin silang kumain sa bahay ni Alice. Sinasadya na rin ni Alice na magluto ng pagkain para sa 2 tao. Sa tingin mo, tumigil na kaya ang stalker ko? Tanong ni Alice habang kumakain sila ng tanghalian ni Dominic. Araw ng linggo at wala siyang pasok sa opisina. Si Dominic naman ay hindi pa rin niya alam kung ano ang trabaho. Hindi naman ito umaalis ng bahay at 24/7 yata siyang binabantayan. Ayaw naman niyang magtanong tungkol sa personal nitong buhay. Hindi titigil ang taong yon hanggat hindi natin siya nahuhuli. Kailangan pa rin nating mag-ingat dahil alam kong nasa paligid lang yun. Pero siguro nagdadalawang isip na siyang magparamdam sa akin dahil sa pagkakaroon ko ng kunwaring asawa, no? Mabuti na rin at magkapit-bahay tayo. Hindi halata na hindi tayo natutulog sa iisang bahay. Pwede naman akong tumira sa bahay mo, Alice. Makakalibre pa ako ng bahay at hindi na ako mangungupahan. Hindi pwede. Baka ma-high blood ang nanay ko kapag nalaman na nagpatira ako ng lalaki rito. Hindi ka na bata, Alice. Pwede ka na magdesisyon para sa sarili mo. Hindi para sa sarili ko ang mga ginagawa kong desisyon, Dominic. Priority ko talagang pamilya ko. May 2 akong kapatid sa college, 3 sa high school at 1 sa elementary. Ang nanay at tatay ko ay magsasaka. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral pero maswerte ako kasi malaki ang kinikita ko sa cruise wheels.
Kaya lang na-postpone ang bonus rewards ko. Hindi na isama ng payday. Wala kasi si general manager eh. Ewan kung saan na naman pumunta yun. Lagi na lang siyang wala sa opisina. Baka next payday pa daw yun maibigay. Dismayado niyang kwento sa lalaki. Tutulungan kita. Sagot ni Dominic bago uminom ng tubig. Tapos na itong kumain habang si Alice ay nangangalahati pa lang sa pagkain. Paano mo ko tutulungan? Bibigyan ko ng scholarship ang mga kapatid mo. Tumawa si Alice sa narinig. Ang seryoso mo naman magbiro, Dominic. Paano ka tutulong kung wala ka namang trabaho? Si Jose nga nagbibigay ng allowance mo, di ba? Binibiro lang kita, nagaling kay Jose ang pera ko. Sariling pera ko yun at mayaman talaga ako. Alam mo, hindi bibenta sa akin ang mga sinasabi mo. Naging close lang tayo, nakahiligan mo ng magbiro. Naiiling niyang sabi bago nagpatuloy sa pagkain. Seryoso ko, Alice. Mayaman talaga ako. At kayang-kaya kitang buhayin kasama ang buong pamilya mo. Kahit hindi ka na magtrabaho, magbubuhay prinsesa ka sa piling ko. Bibigyan kita ng buhay na para kang nasa Wonderland. Oo na lang, Dominic. May Wonderland ka pa dyang nalalaman. Sabihin mo rin yan sa may-ari ng apartment mo na ilang araw nang naniningil sa renta mo, ha? Muli namang natawa si Alice nang sumimangot si Dominic. Ang cute kasi nitong tingnan. Binayaran ko na siya ng advance 1 year. Nakalimutan na naman yata. Matanda na kasi. Baka wala yung anak sa bahay niya kaya walang nagpapaalala sa kanya na bayad na ako sa renta. 1 year na upa ang advance mo? Totoo ba? Gulat na tanong ni Alice. Oo. Gusto mo ba ng pruweba para maniwala ka na mayaman ako? Kahit walang pruweba, maniniwala na lang ako. Hindi naman mahalaga kung mayaman ko o hindi. Basta hindi peke ang pakikitungo mo sa akin, ayos na yun. Walang magbabago kahit ano pang antas ng buhay mo. Ikaw pa rin si Dominic na nakilala ko. Nakangiti niyang sagot. Paano kung sabihin ko na peke ang pakikitungo ko sa'yo, Alice? Na nagpapanggap lang ako. Anong gagawin mo? Seryosong tanong ni Dominic habang titig na titig sa mga mata niya. Binitiwan ni Alice ang kubyertos bago uminom ng tubig. Sa anong paraan ka ba nagpapanggap, Dominic? Sa totoong nararamdaman ko para sa'yo. Bahagyang natigilan si Alice pero marahan siyang tumawa para itago ang malakas na kabog sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay mararamdaman iyon ni Dominic kahit nasa magkabilang mesa sila nakaupo. Isa na naman ba yan sa mga biro mo, Dominic, ha? No, Alice. This time, I'm serious. I want us to become a real couple, not a fake one. Hindi alam ni Alice kung paano sasagutin ang sinabi ni Dominic. Sigurado rin siya na nagugustuhan na rin niya ang binata. Pero hindi niya kayang ipagtapat iyon dito. Inaalala niya ang kanyang pamilya sa oras na magkanobya siya. Sa edad niya, hindi na siya yung tipo ng tao na papasok sa isang relasyon para maglaro lang. Ganoon din ang tingin niya kay Dominic. Paano kapag nagdesisyon na silang mag-settle down at magkaroon ng sariling pamilya? Sino ang sosoporta sa mga magulang at kapatid niya? Hindi niya kayang talikuran ang responsibilidad sa mga ito. 2 linggo nang nakararaan, simula nang sabihin iyon ni Dominic. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring sagot si Alice rito. Hindi naman ito humihingi ng sagot. Pero respeto na rin sa nararamdaman nito kaya gusto niyang sabihin ang mga naglalaro sa isip niya. Hello Alice, tulala ka na naman dyan. Puna ni Junya. Nang nasa trabaho na sila at wala pang customer. Huminga ng malalim si Alice. Ilang araw nang pabalik-balik ang sinabi ni Dominic sa isip niya at nawawala na naman siya sa sarili sa gitna ng trabaho. Junya, paano kapag may lalaking nagtapat sa iyo na nagugustuhan ka niya? Anong gagawin mo? Tanong niya sa kaibigan. Siyempre, sasagutin ko agad ora mismo. Lalo na kung si Dominic ang magtatapat sa akin. Aba, aarte pa ba ako? Si Dominic na yan oh. Si Dominic na naging instant model ng cruise wheels kaya dumami ang customer natin. At kaya ako nagkaroon ng kauna-unahang benta sa tinagal-tagal ko na dito. Bumuntong hininga na lang si Alice sa sagot ni Junya. Magkaibang opinyon nila ni Junya sa ganoong sitwasyon.
Wala itong inaalala na pamilya dahil may kanya-kanyang trabaho ang mga magulang nito. Pero siya ay malaki ang responsibilidad sa pamilya niya. Kailan kaya ibibigay ang bonus reward ko nung nakaraang buwan? Wala pa ba si Sir Ben? Paglilihis na lang niya sa usapan. Bali-balita na mag-resign na raw ang general manager natin eh. Ewan ko kung totoo. Talaga ba? Sana naman ibigay niya muna ang bonus reward ko bago siya umalis. Kailangan ko talaga ng pera, Junya. Para ka talagang maraming ginagatas na anak, friend. Anyway, ang dinig ko pupunta raw si Sir Ben sa opisina. Ibibigay muna daw niya ang mga napending na bonus reward at magpapaalam na rin siya sa atin. Ewan ko lang kung kailan. Baka bago matapos ang buwan. Natuwa naman si Alice sa balitang iyon. Ngunit muling sumagi sa isip niya ang tungkol sa nangyaring pagtatapat ni Dominic sa kanya. Kaya nakabuo siya ng isang desisyon bago mag-uwian. Kakausapin niya si Dominic tungkol sa nararamdaman niya at mga agam-agam kung sakaling papasok siya sa isang relasyon. Dominic, pwede bang dumaan muna tayo sa parking iyon bago umuwi? Hiling niya sa lalaki pagbaba nila sa sinasakyang jeep. Sige. Tipid nitong sagot. Tahimik silang naglakad patungo sa parke. 7:00 pa lang naman kaya may ibang tao pa rin sa park. May pamilyang nagsasalo-salo sa hapunan. May mga batang naglalaro at meron din namang magkasintahan na namamasyal. Dominic, seryoso ka ba sa sinabi mo sa akin nung nakaraan? Lakas loob na tanong ni Alice dito. Nagusto kita? Oo, seryoso ako. Para akong mababaliw dahil ilang linggo kang naging tahimik pagkatapos kong magtapat sa'yo. Okay lang naman kung hindi mo ko gusto. Hindi kita pipili. Gusto rin kita, Dominic. Putol niya sa sasabihin ng binata. Pero ayokong talikuran ng responsibilidad sa pamilya ko. Ako lang ang tumutulong sa kanila. Hindi pa graduate ang mga kapatid ko. Paano kapag naging mag-asawa na tayo? Sorry kung nagiging advance ako ha. Pero kung mangyari na tayo talagang para sa isa't isa, walang tutulong sa mga magulang ko kapag nagkaroon tayo ng sariling pamilya. Nababahala ng dugtong. Hinawakan naman ni Dominic ang dalawa niyang kamay. Marahan nitong pinisili yon habang nakangiti. Masaya akong marinig na iniisip mo agad ang future natin, Alice. Huwag kang mag-alala. Hindi mo tatalikuran ang pamilya mo kapag naging tayo. Sinabi ko naman sa iyo na tutulungan kita at gagawin ko yon para bawasan ang alalahanin mo. Ang totoo, ginawa ko na talagang sinabi ko sa iyo kahit hindi ako sigurado na tatanggapin mo ang pag-ibig ko. Anong ibig mong sabihin, Dominic? Nalilitong tanong niya. Ang mabuti pa, umuwi muna tayo, tawagan mong pamilya mo. Huwag tayong mag-usap dito dahil baka may nagmamasid sa atin. Alam mo na, kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi naman tumutol si Alice sa paanyaya ni Dominic na umuwi. Pagpasok pa lang ni Alice sa bahay niya, ay nakipag-video call agad siya sa kapatid niyang nasa probinsya. Nakaupo naman sa tabi niya si Dominic at nakikinig sa usapan nila ng pamilya niya. Hello, Ate Alice! Kumusta ka na? Ang tagal mo nang hindi tumatawag ah! Namimiss ka na namin! Saad ng kapatid niyang sumunod sa kanya. Ang Ate Alice mo ba yan, anak? Kakausapin ko ang kapatid mo. Tanong naman ng nanay nila na nasa background. Naging magulo ang anggulo ng kamera. Pero umayos din agad iyon at nakita ni Alice ang mukha ng nanay niya. Nay, kumusta po kayo dyan? Si tatay po asan? Tanong niya sa nanay niya. Andito ako, anak. Hindi kami kasya sa cellphone. Malakas na sagot ng tatay niya. Natawa na lamang si Alice dahil nagsisiksikan ang buo niyang pamilya para sumilip sa screen. Ate, miss ka na namin. Kailan ko uuwi? Masiglang tanong ng bunso nilang kapatid. Sa Pasko na lang uuwi si ate, bunso. Wala kasi akong mahabang bakasyon eh. Ate, wag ka na magtrabaho. Libre na kami sa school tapos may allowance pa kami. Dito ka na lang sa bahay para sama-sama ulit tayo. Wika naman ang kapatid niyang nasa high school. Teka, ano yung sinasabi ni Rap Inay? Totoo ba yun? Oo anak, nagulat nga ako nang ipatawag ako ng principal. Nabigyan daw ng scholarship ang mga kapatid mo at may monthly allowance pa. Maging sa college,
Pinatawag din ako ng din at ganon din ang natanggap ng mga college mong kapatid. Hindi lang yun. Ibinigay na rin ng may-ari ng sakahan ang 3 ektarya din ng lupain sa tatay mo. Hindi ko nga alam kung paano magpapasalamat sa mga nangyaring iyon. Kung sino man ang nasa likod nito, hulog siya ng langit sa atin, anak. Naluluhang sabi ng nanay ni Alice. Nadala naman ng emosyon si Alice sa nagbabadyang pagluha ng nanay niya, kaya mas nauna siyang naluha sa ina. Bumaling siya kay Dominic nang hawakan nito ang isa niyang kamay. Ngumiti ito sa kanya bago siya muling nakipag-usap sa nanay niya. Sinabi po ba nila ang pangalan ng taong nagbigay ng mga tulong na yun sa atin, inay? Oo, Dominic Flores daw, anak. Wala naman akong kilalang ganoong pangalan. Baka ikaw may kilala ka. Sabihin mo, maraming salamat ha. Umagos ang masaganang luha ni Alice. Ibinaba muna niya ang cellphone sa mesa at niyakap si Dominic. Salamat, Dominic. Maraming salamat. Pasasalamat niya habang umiiyak na yakap ang binata. Hinaplos naman ito ang likod niya. Walang anuman, Alice. Alice, anak! Nasaan ka na? Bakit kisame ang nakikita ko? Takang tanong ng nanay niya. Humiwalay muna siya sa yakap kay Dominic at inalis ang bakas ng luha sa pisngi niya. Muli niyang kinuha ang cellphone at kinausap ang pamilya niya. Nay, Tay, mga kapatid ko, may sasabihin ako sa inyo. Ano yun, anak? Tanong ng nanay niya. Sabay-sabay din yung tanong ang mga kapatid niya. May nobyo na po ako. Sagot niya kahit hindi pa sila opisyal na magkasintahan ni Dominic. Gusto lang niyang malaman ang reaksyon ng mga ito kahit kinakabahan siya. Talaga, ate? May kuya na kami? Yay! Sabihin mo maglalaro kami ng basketball kapag umuwi kayo rito, ah. Sagot ng bunso nila. Ate, ipakilala mo naman kami sa nobyo mo. Gusto namin siyang makita. Gwapo ba siya, ate? Tanong naman ng isang kolehiyong kapatid ni Alice. Anak, masaya kami para sa'yo dahil inisip mo rin ang sarili mo. Singit ng nanay nila. Anak, sabihin mo dyan sa nobyo mo. Ikukuho ko siya ng matamis na tuba. Maghiinom kaming dalawa kapag nagbakasyon kayo rito. Hindi nagpapatalong sabi ng tatay ni Alice. Muling tumulong ang luha ni Alice dahil sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa pagkakaroon niya ng nobyo kahit hindi pa niya pinapakilala si Dominic. Akala niya ay magagalit ang mga ito, pero nagkamali siya. Masaya ang kanyang pamilya kapag iniisip din niya ang sarili niya. Kasama ko po ngayon ang nobyo ko. Ibinaling niya ang cellphone kay Dominic para makita ito ng pamilya niya. Nay, Tay, mga kapatid ko, si Dominic Flores po, ang nobyo ko. Sinupil ni Dominic ang ngiti dahil sa pakilala niya rito sa pamilya niya. Tumikim ito at formal na binati ang mga nasa kabilang linya. Good evening, ma'am, sir, kids. Bati ni Dominic. Natahimik naman ang mga ito kaya nagtaka si Alice. Muli niyang binaling ang cellphone sa kanya. Bakit po, Nay? Nababahalang tanong ni Alice dahil sa pagiging tahimik ng pamilya niya. Anak, mahirap lang tayo at mayaman siya. Baka lokohin ka lang niya. Sabihin mo, bawiin na lang niya ang mga binigay niya sa amin kung lolokohin ka niya at sasaktan. Nangangambang sabi ng nanay niya. Dumikit naman si Dominic sa kanya para makita ito ng nanay niya. I will never do that, ma'am. Taking care of your daughter is my lifetime duty. I swear to give her a wonderful life when we get married. Matapat na sabi ni Dominic sa ginang. Bigla namang nawala sa kamera ang nanay ni Alice. Nalipat iyon sa mga kapatid niya na nag-aaral ng kolehiyo. Anak, hindi ko maintindihan, English kasi. Sabi nito sa mga kapatid ni Alice. Natawa na lang si Alice sa pagiging totoo ng nanay niya. Pero walang pagsidla ng kasiyahan niya nang makuha ni Dominic ang approval ng pamilya niya bago matapos ang tawag. Alice. Tawag ni Dominic sa kanya habang nakasandal siya sa dibdib nito. Ipapakilala rin kita sa pamilya ko kapag nakontak ko na si Daddy. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon.
Mahilig kasi silang mag-travel ng new wife niya kaya mahirap kontakin. Kahit yata paglabas ko ng kulungan, hindi nun alam. Hindi ba kayo in good terms ng daddy mo? Close kami ng daddy ko. Mahilig lang talaga siyang mamasyal. Iyon ang ginawa niyang libangan nang mawala si mommy dahil sa isang aksidente. Nakilala niya rin ang stepmother ko dahil sa pag-travel ni dad. Masaya naman silang dalawa at hindi ako tutol sa relasyon nila. Sagot ni Dominic habang pinipisil-pisil ang mga daliri ng dalaga. Dominic, okay lang ba kung itanong ko kung anong negosyo ng pamilya mo? Napakalaking halaga kasi ng binigay mo sa pamilya ko. Nahihiya ako na baka magalit ang daddy mo sa'yo at isipin niya na gold digger ako. Hindi yun problema sa daddy ko, Alice. Stable ang car manufacturing company namin na pinamamahalaan ng kapatid kong babae ngayon. Yun ang negosyo namin. Talaga? Grabe. Sobrang yaman niyo ba talaga? I think, yes. Ang kumpanya namin nagsusupply ng sasakyan sa cruise wheels. Napaayos naman ang upo si Alice at gulat na tumingin kay Dominic. Seryoso? Ganon kayo kayaman? Ibig sabihin kayo nagsusupply ng mga luxury car sa cruise wheels? Tumango naman si Dominic. Pero bakit? I mean, hindi ako makapaniwala na nangungupahan ka lang sa kapitbahay ko kung marami ka naman palang pera. Akala ko talaga nagbibiro ka lang nung sinabi mo na mayaman ka. Alice, hindi lahat ng mayaman ay waldas sa pera. Mas makakatipid ako kung mangungupahan lang ako sa maliit na bahay. Hindi naman ako maluho at maarte. Hindi ko rin kailangang bumili o manirahan sa malaking bahay kung nag-iisa lang naman ako. Sapat na sa akin ang maayos na matutuluyan. To be honest, I love being simple. I enjoy my life now than before. Saka, kung hindi ako nangupahan ng apartment, baka hindi rin kita nakilala. Napangiti naman si Alice sa katwiran ni Dominic. Malabo talaga silang magkita nito kung hindi ito simpleng tao. Malabo pa sa tubig baha na makakilala siya ng ganitong tao sa normal niyang pamumuhay. Mabuti na lang at mabait at simpleng tao si Dominic kaya nagkakilala sila. Wala talaga siyang ideya na napakayaman pala nito. Buti na lang hindi ka binago ng buhay mo sa kulungan, Dom. Napakabait mo pa rin at hindi mayabang. Ngumiti naman si Dominic. Ang totoo, kulungan na nagpabago sa akin, Alice. Hindi ako ganito kung hindi ako nakulong. Aral na rin sa akin ang nangyari dahil baka nanatili akong happy-go-lucky kung hindi ako nakulong. Tama lang ang naging parusa sa akin ni Dad para magtanda ako. Parusa? Kunot noong tanong ni Alice. Oo. Hinayaan ako ni Dad na makulong kahit alam niyang wala akong kasalanan. Kung tutuusin, kayang-kaya niyang baliktarin ang hatol ng husgado. Pero leksyon daw sa akin ang tumira sa kulungan. Baka raw maituwid ng selda ang baloktot kong katauhan. Pasaway kasi akong anak. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin, hindi naman niya ako pinabayaan. Pinababantayan niya pa rin ako kay Jose na naging kaibigan ko sa kulungan. Natatawang kwento ng binata. Mukhang masarap kasama ang daddy mo. Hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Makikilala mo rin siya at alam kong magugustuhan ka niya. Ngumiti si Alice at muling sumandal sa dibdib ni Dominic. Sandali silang natahimik bago muling nagsalita ang binata. Alice. Bakit? Idedemanda mo ba ako kapag hinalikan kita? Tumingin naman siya kay Dominic habang nakatuon ng baba niya sa dibdib nito. Gusto mo bang pumunta tayo sa abogado at gumawa ng kasulatan bago mo ko halikan? Nakangiti niyang tanong. Hindi na. Matagal pa yun. Gusto na kitang halikan ngayon. Sagot ni Dominic bago nito tinawid ang distansya ng mga labi nila. Naramdaman ni Alice ang paglapat ng labi ni Dominic sa labi niya. Iyon ang una niyang halik at masaya siya na natanggap iyon mula sa taong iniibig niya. Iyon din ang opisyal na selyo ng pagiging magkasintahan nilang dalawa. Lumipas ang mga araw. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Alice. Araw-araw na lang siyang pinapakilig ni Dominic. Hindi ito pumapalya sa pagbibigay ng love letter sa kanya. Makaluma man ang estilo nito sa pagpapakilig sa kanya, pero sobra naman niyang nagustuhan ang mga tulang pag-ibig na sinusulat nito. Nasurpresa talaga siya sa talentong yun ni Dominic. Pero hindi naman nakikita sa itsura ng isang tao ang talento. At kahit walang talento si Dominic,
Siguradong kikiligin pa rin si Alice rito dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Lagi pa siya nitong pinagluluto at binibilhan ng mga cute na keychains na paborito niyang kolektahin. Bumili rin ito ng sasakyan para hindi na sila mag-commute kapag ihahatid sundo siya nito. Iba talaga kapag in love! Bungad ni Junya pagpasok ni Alice sa opisina. Nakita kasi nito nang halikan siya ni Dominic sa pisngi bago siya pumasok. Ganito pala magmahal, Junya. Para talaga ako nasa Wonderland sa piling ni Dominic tulad ng sinabi mo. Saad niya habang nakangiti. Mas lalo kang kikiligin kapag nalaman mong sasabihin ko, Alice. Ano yun? Ibibigay na raw ang bonus reward natin. Tili ni Junya kaya napatili na rin siya. Mabuti at wala pa silang customer dahil kabubukas lang nila. Talaga? Kailan daw? Mamaya raw bago mag-uwian at imbitado tayo sa despedida party ni Sir Ben. Sagot niya raw lahat bilang pasalamat sa magagandang alaala kasama tayo. May maganda ba tayong alaala sa kanya? Lagi naman siyang absent eh. Pabulong na sabi ni Alice. Kapag narinig ka nun, goodbye bonus reward ka, ikaw rin. Pananakot ni Junya sa kanya. Gumising na lang siya at hindi na makapaghintay sumapit ang uwian. Gusto niyang makuha ang reward bonus at ipadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Pagsapit ng uwian, isa-isang pinatawag ang lahat ng may bonus sa opisina ng general manager. Tuwang-tuwa naman si Junya dahil nakuha na nito ang kauna-unahang sales bonus dito. Ikaw na, Alice! Saad sa kanya ni Junya. Nagtungo naman si Alice sa opisina ng general manager. Nakangiti siyang pumasok at binati ang kanilang boss. Good afternoon, sir. Ngayon niya lang uli nakita ang general manager ng Cruise Wheels. Napansin niya ang pagbagsak ng katawan nito. Mas matanda na itong tingnan ngayon kumpara sa edad nitong nasa late 30s. Good to see you, Miss Mendoza. Congratulations for the job well done. Here's your bonus reward. Saad nito sa kanya bago ibigay ang puting sobre. Tinanggap naman niya iyon. Thank you, sir. And also, congratulations to your wedding nga pala, Alice. Nagulat naman si Alice dahil nakarating pa rin ang balita rito kahit lagi itong absent. Hindi naman niya pinagsisigawan ang kunwaring kasal nila na iyon ni Dominic. Pinapakilala niya lang itong asawa kapag may nagtatanong sa kanya kung sino ito. Salamat, sir. Sagot na lang niya. Yumuko siya rito para magpaalam. Ngunit nahagip ng tingin niya ang isang pamilyar na bagay sa mesa nito. Nagpanggap siyang walang nakita at maayos na nagpaalam sa lalaki. Aalis na po ako, sir. Sure. See you later, Alice. Nagmamadali namang lumabas ng general manager's office si Alice. Dumaan muna siya sa banyo at kinuha ang phone niya. Tinawagin niya si Dominic para ipalam ang nakita niya. Dom, sa palagay ko, alam ko na kung sinong stalker ko. Nakita ko na siya. Bungad niya pagsagot nito sa tawag niya. Huminahon ka muna, Alice. Sabihin mo sa akin na nakita mo. Yung bote na nakita niyo ni Inspector Marquez sa silid ko, meron din sa opisina ng general manager namin. May posibilidad na siyang stalker ko, Dom, di ba? Relax, Alice. Kailangan lang nating masiguro na siya nga ang taong iyon. Tatawagan ko muna si Jose. Huwag kang lalayo sa mga kasama mo, okay? Sige. Tipid niyang sagot. Ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga bago lumabas ng banyo. Normal na kilos ang pinakita niya sa mga kasama at lahat ng bini ni Dominic at Inspector Marquez ay ginawa niya. Maging ang pagsama niya sa despedida party ng general manager nila ay ginawa niya. Iyon kasi ang napagkasunduan nilang plano ni na Dominic. Sir, nakakalungkot naman at aalis ka na. Wika ng isang staff ng Cruise Wheels habang nagsasalo-salo sila sa hapunan. Ginanap ang despedida party sa mismong bahay ni Ben. Ayoko sana, pero first love ko ang digital arts eh. Mahilig kasi ako sa mga larawan at magagandang bagay. Sagot ng lalaki at bahagyang sumuliyap kay Alice. Tahimik lang naman si Alice habang kumakain. Hindi siya nakikisali sa usapan ng mga ito. Talaga, sir? May mga sample ka ba ng pictures dyan? Pwede po bang patingin kami? Hiling ng isa pang staff. Sure.
Ipapakita ko ang mga pictures pagkatapos natin kumain. For now, please enjoy the food. Iba't ibang paksa ang pinag-usapan ng mga kasama ni Alice habang kumakain. Nang matapos naman sila sa pagkain, ay nagtipon-sipon sila sa labas para tingnan ang mga kuhang larawan ni Ben. Marami iyon at lahat ay naka-album. Nagkaroon ng kanya-kanyang pagkakaabalahan ng mga kasama ni Alice habang hawak ang mga album. Maging si Junya ay naaliw rin sa mga larawan. This is for you, Alice. Saad ni Ben at ibinigay ang isang album sa kanya. Tipid na ngumiti si Alice. Thank you, sir. Wika niya bago tanggapin ang album. You're welcome. Please enjoy the photos. Pagbukas ni Alice ng album ay agad din niyang sinara iyon. Halos mapaiyak siya nang makita ang hubad niyang larawan sa unang pahina ng album. Nanginig siya sa takot, lalo na nang pasimpleng lumapit sa kanya si Ben at bumulong. Do you like it, babe? There's a lot in my room. Wanna come with me? Lumayo si Alice kay Ben. Bumikit siya kay Junya na abala sa hawak nitong album. Kinilabutan siya sa ngisi ng lalaki. Guys, I prepared a game for you. Pagkuha ni Ben sa atensyon ng lahat. Tumingin naman dito ang mga kasama ni Alice. For those who want to see my studio, you can go upstairs. Bring the best photo you'll think is my favorite. The winner will get 50,000 pesos. Go! Nagkagulo naman ang mga kasama ni Alice para umakyat sa second floor. Maging si Junya ay nakigulo na rin. Hindi nagpahuli si Alice. Kahit natatakot ay mabilis pa rin siyang tumayo para makalayo kay Ben. Hawak pa rin niya ang album na naglalaman ng mga hubad niyang larawan. Hindi siya humihiwalay sa karamihan, ngunit unti-unting naghiwalay ang mga kasama ni Alice para hanapin ang studio ni Ben. Sa lawak ng bahay nito, sa iba't ibang direksyon nagpunta ang mga kasama niya. Huwag ka na sumali rito, Alice. Kotang-kota ka na sa bonus reward. Ipalamang mo na lang sa amin to. Wika ng kasama ni Alice at tumakbo ang mga ito para iwan siya. Kinabahan siya ng mapag-isa, pero nang maalala ang bilin ni Inspector Marquez at Dominic, bahagya siyang kumalma. Alam niyang nasa paligid lang ang mga ito at naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit mahigit niya ang paghinga nang may humila sa kanya mula sa isang silid. Tinakpan nito ang bibig niya at hinila siya sa loob. Nagpumiglas si Alice. Nabitawan niya ang album nang itulak siya nito sa ibabaw ng kama. Hindi na siya nagulat na nasa harapan niya ngayon si Ben. Pero nagulat siya sa malalaking larawan ng hubad niyang katawan na nakasabit sa pader ng silid. You see, these are my favorite pictures. You're my favorite, Alice. Tumatawa nitong sabi. Anong kailangan mo sa akin, Sir Ben? Tanong niya na pilit nilalabanan ang kaba, pero pasimple rin niyang pinindot ang speed dial ng cellphone niya. Numero ni Dominic ang nakasave roon. Alam niyang maririnig dito ang anumang pag-uusapan nila ni Ben tulad ng plano. Ikaw ang kailangan ko, Alice. Ikaw lang at wala nang iba. Tila nababaliw nitong sabi. Ikaw ba naglagay ng mga kamera sa bahay ko, sir? Tama ka, Alice. Ako nga ang naglagay ng kamera sa bahay mo. At ako rin ang nagpapadala ng mga regalo at bulaklak sa'yo. Simula kasi nang makita kita sa cruise wheels, hindi ka nawawala sa isip ko. Kakaiba ka, Alice. Kakaiba ang taglay mong ganda. At sa akin lang ang gandang yan. Pagsasawaan muna kita bago ibalik ang bangkay mong katawan sa asawa mo. Gagawin ko rin sa'yo ang ginawa ko sa mga babae na gustuhan ko. Ayokong may makinabang na iba sa inyo. Pag-amin ito bago sumampa sa kama at lumapit kay Alice. Nakahanda naman ang pepper spray ni Alice at agad pinapuslit sa mga mata ni Ben. Hindi siya tumigil sa pag-spray hanggat hindi na uubos ang laman ng bote. Sumigaw sa sakit si Ben kasabay ng pagbukas ng pintuan at iniluwa niyon si Dominic. Mabilis kumilos si Dominic. Magkasunod itong sinuntok si Ben. Nang bumagsak ang lalaki, kinubabawan ito ni Dominic at muling pinagsusuntok. Tumigil lang si Dominic nang mawala ng malay si Ben. Galit na pinagtatanggal ni Dominic ang mga larawan ni Alice sa dingding. Wala itong pinalampas maging ang mga naka-frame sa bedside table. Tarantado kang gago ka! Muli pa nitong sinipa si Ben kahit wala na itong malay.
Lumapit sa kanya si Dominic at niyakap siya. Good job, love. Proud ako sa pinakita mong tapang. Nahuli natin ang gagong yan dahil hindi ka natakot. You're safe now, baby. Hinalikan nito ang nobya sa gilid ng ulo. Dom, baka makita nila ang mga larawan ko. Hindi ko hahayaan yun, love. Ako ang susunog sa mga larawan mo. Kahit papaano ay napanatag si Alice sa sinabi ni Dominic. Nilikom nito ang mga larawan niya sa silid bago pinapasok sina Inspector Marquez na nakaantabay naman sa labas ng silid ni Ben. Dinampot ng mga pulis ang manager. Natagpuan din sa bahay nito ang ilan pang larawan ng mga babaeng naging biktima nito. Napag-alaman nilang anak pala ng isang judge si Ben. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ito makakalusot sa batas. Maaaring madamay pa ang judge dahil utos nito ang pag-frame up kay Dominic para makaligtas ang anak nito sa kaso noon. Nakumpiska rin ang ilang sachet ng pinagbabawal na gamot sa bahay ni Ben. Napag-alaman din na sumasailalim ito sa rehabilitation kaya laging wala sa opisina. Pero tumatakas naman ito sa rehab para makita ng palihim si Alice. Gulat na gulat ang mga kasama ni Alice sa biglaang pagdating ng mga pulis. Pero mahinahon lang ang mga itong pinalabas ng mga pulis kasama si Julia. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang tinitingala ng mga itong manager pala ang stalker ni Alice. 5 buwan ang nakalipas. Bumalik na sa dating tahimik ang buhay ni Alice. Nakakulong na ang stalker niya at marami itong kasong hinaharap dahil sa mga naging biktima nito. Okay na ang lahat. Pero umalis naman si Dominic para dumalo sa launching ng bagong sasakyan ng kumpanya namang ito sa Chicago. Nakilala na rin ni Alice ang daddy ni Dominic. Nagulat pa siya rito na ito pala ang customer niyang si Mr. Damian Flores. Napakabait ng Ginoo maging ang asawa nito. Masaya ang mga ito para sa kanila ni Dominic. May bago na rin silang general manager sa kumpanya at ang nakakagulat pa ay binili ni Dominic ang cruise wheels sa pamilya ng baliw niyang stalker. Naging branch ito ng kumpanya ni Dominic sa Pilipinas. Alice, may darating ngayon na bagong sasakyan. Ikaw na muna ang mag-assist. Saad ng bagong general manager kay Alice. Yes, ma'am, sagot niya. Hindi siya umalis sa pagiging salesperson kahit gusto ni Dominic na siya ang maging branch head. Mas naaaliw siya sa trabaho niya kaysa ma-stuck sa opisina kaharap ng mga papeles. Hindi na rin naman niya na kailangan maghabol ng maraming sales dahil maayos na ang kalagayan ng pamilya niya sa probinsya. Ayaw na ng mga ito na magpadala siya ng pera. Mag-ipon na lamang daw siya para sa sarili niya. Ilang oras pa ang lumipas nang sunod-sunod na dumating ang 3 truck na may magagarang kotse. Namangha si Alice sa mga bagong disenyo ng sasakyan. Hula niya ay ginto na naman ang presyo ng mga iyon. Nakatayo lang siya roon at hinihintay tumigil ang 3 truck. Pero may nag-overtake na isang sports car sa mga truck. Tumigil ang sasakyan sa tapat ni Alice. Napangiti siya nang makitang si Dominic ang bumaba mula roon. Lumapit ito sa kanya at agad siyang hinalikan sa labi. Namiss kita, love. Sabik na wika ni Dominic. 3 araw ka lang nawala, love, ha? Natatawa niyang sabi sa nobyo. It feels like 3 years, Alice. Ikaw talaga? Namiss din kita. Pumasok ka muna sa loob. Assist ko lang muna ang pag-aayos ng mga bagong sasakyan. Tasamahan kita. Presenta ni Dominic. Okay, sige. Alice, alam mo bang may pangalan ng mga sasakyan na yan? Wika ni Dominic patukoy sa 3 sasakyan na huling ipapasok sa loob ng gusali. Talaga? Ano naman ang mga pangalan nila? Tingnan mo yung pulang sasakyan. Siya si Will. Ito na mga sul ay si You. Tapos yung puti ay si Mary. Para sa iyo ang 3 yan, love. Dominic, hindi ko kailangan ng sasakyan. Ang mahal-mahal ng mga yan. Tapos hindi ko naman magagamit. Ibenta na lang natin. Kung ayaw mo sa mga sasakyan, tanggapin mo na lang ang mga pangalan nila. Isama mo na rin ako. Ha? Huwag mo sabihin na hindi ka pa sa akin, Dominic. Pagtataka ni Alice. Hindi yun ang tinutukoy ko, love. Ulitin mo ang pangalan ng mga sasakyan at isama mo ko. Isa-isa namang tinuro ni Alice ang mga sasakyan
habang sinasambit ang pangalan ng mga ito. Will you marry Dominic? Namilog ang mga mata ni Alice bago na-realize kung ano ang tinutukoy ni Dominic. Nangislap ang mga mata niya sa saya. Oh my God, Dom! Oo naman! Yes na yes, love! Mabilis niyang sagot. Natawa naman si Dominic at niyakap si Alice. I love you, Alice. I love you too, Dominic. Masayang sabi ni Alice. Hindi ka ba magtatanong kung nasaan ang singsing? Hindi na kailangan ng singsing. Meron na tayong singsing noong ikinasal tayo ng peke. 2,000 din ito. Sayang naman kung babaliwalain natin. Mahirap kumita ng pera. Bahagyang dumistansya si Dominic kay Alice at kinulong ng dalawang palad ang mukha ng dalawa. Pinanggigilan nitong halikan ang labi ni Alice. Kaya mahal na mahal kita eh. Pinapahalagahan mo bawat sentimo at alam ko rin na papagalitan mo ako kapag bumili pa ako ng singsing. Pero hindi ka makakatanggi kapag bago ang singsing sa kasal natin. Totoong kasal na yun, love, at ako ang masusunod sa mga gusto kong bilhin para sa'yo. Opo, kamahalan. Nakangising biro ni Alice, pero hinalikan lang siya ni Dominic at muling niyakap. Makalipas ang 5 buwan na preparasyon, naganap din ang kasal ni Alice at Dominic. Maid of honor ni Alice si Junya at best man naman ni Dominic si Jose. Bridesmaid din ang mga kapatid na dalaga ni Alice at groomsman ang mga kapatid sa ama ni Dominic. Masasabi talaga ni Alice na wonderland ang naging buhay niya nang makilala si Dominic. Lahat ng kaginhawaan at kasiyahan ay naranasan niya sa piling nito. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigay nito ang lalaking magmamahal sa kanya ng walang katulad. Ang kanyang wonder husband na si Dominic. At mas lalo pang naging mala-wonderland ang buhay nila nang biyayaan sila ng anak. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.